Kung sa inga ni Dang kaunan ay dapat tigadamanan. So hello guys! Naimbita na naman tayo ngayon na kumain na naman ng taba. So bumiyahe muna tayo dito papuntang Baskaran dahil doon yung okasyon at kapistahan. At since malapit lang din naman na to ay ilang minuto lang din naman namin ito bina. Ang nag-imbita pala sa akin dito ay sila hermano yung mag-asawa. Kaya hindi natin sila pwedeng hindian or tanggihan. Baka magtampo. At ang nakasama pala natin dito makifiesta ay walang iba kundi yung mag-asawa sila Jean. Since sila lang talaga lagi yung may time pagdating sa mga rides na ganito. At pakarating nga namin dito abay sinabak agad kami sa kusina. Kasi doon naman talaga yung punteriya. Kaya habang wala pa daw yung mga bisita ay mauna na kami. So napakagaling. Kailangan talaga makadami tayo ngayon ng taba. Since kila hermano nga itong fiesta, kaya naman andito nga rin ang aming munting pamilya at si Zay nakasama din. At pagkatapos nga kumain ng mga tao na to ay sabak agad tayo sa inuman. Kaya sayang naman kung hindi tayo malalasing. Ito namang mag-asawa na to ay kararating pa lang din. Makipon siya galing doon sa taas na para bagang hindi na nananawa sa taba. Maya pa lamang ay nagsidatingan na rin yung mga klase ng aking pamangkin. Kaya agad naman na silang niyaya papunta sa kusina ng makakain na. Nung time nga pala nito is tapos na rin yung mesa sa simbahan. Kaya naman na imbitahan na naman agad kami na pumunta nga raw kami doon sa taas sa may binyagan. So kahit katatapos pa lang namin kumain or busog pa talaga kami that time. So pinaunlakan pa rin namin si tita na kumain doon sa kanila. Kasi sinundo pa talaga kami doon sa bahay at pinipilit na pumunta nga sa kanila. So hindi na lang namin hinindaan at pumunta na lang din kami doon. Kaya nakakahiya man tumanggi at sayang din yung nga namin dito makakain at pabalik na rin kami sa bahay nila kuya. Ay hindi pa nakontento si tita at talagang pinagsharon pa kami ng kanilang mga handao. Saan ka dyan? At itong dalawang kasama namin na nagrereklamo na nga sa tiyan nila kaya para bagang siyam na buwan na sa kabusugan. So ito na rin pala yung time na pauwi na rin pala kami at pupunta pa nga sila mama dito sa amin sa bahay kaya gusto rin nila ditong makapasya. Napagpasyahan nga na pag-uwi nga dito sa amin sa Daraga ay maligo nga kami sa ilog since grabe talaga yung kabusugan. So nagbiyahe pa rin kami ng ilang minuto lang din naman kasi napakalapit lang din naman ng ilog dito sa amin at ganito nga kagandang view. Kasama pa rin namin dito yung mga asawang sila Jane pero this time sinama niya na rin yung kanyang bunso para nga may kalaro si Zay. So habang naglalakad nga kami papuntang ilog ay may makikita ka nga dito sa bukid ng mga pananim at ang karamihan nga dito is mga palay. Kaya lang medyo maulap ng time na to kaya hindi nagpakita si Mayon. First time ko rin pala dito dadalhin sila pa kaya naman medyo na-excited ang mga person. At may nakita nga dito si mamang puno ng kalamansi na hitik sa bunga kaya naman tuwang-tuwa siya. At pakarating naman namin dito sa ilog sa Sagpan ay medyo nakaka-disappoint ng konti kaya medyo malabo yung tubig dahilan na rin siguro sa madalas na rin ang pag-uulan ngayon. Pero since andito na lang din kami so tinuloy na lang din namin yung pagliligo. Uy, magbanlaw na. Pero bago kami makapunta dito is may mga grupo at mga ilan-ilan na rin na talaga na naliligo na sa ilog. Pero since hapon na rin to, medyo mahangin at malamig na rin yung tubig. Pero itong sila mama ay nag-i-enjoy talaga. Dito na mga kapatid kong si Ting na may nalamang pong model-model or slow walking pag ikaw nadulas dyan. So ito po palang ilaw na kung tawagin po sa amin ay Sagpan ay free kaya open to all. Open to all. At dahil na nga rin po sa malalayo din talaga yung mga bahay or yung mga tindahan dito kaya mas maigi na pag kayo po ipaparito is magdala na rin po kayo ng mga baon-baon na mga pagkain para naman po hindi na kayo magutuman. So kahit nga po medyo malabo talaga yung tubig ngayon pero masasabi ko ang paligid is napakalinis naman. Wala na po kasi masyadong nag-iiwan ng kanilang mga basura dito. Dati talaga na pagpunta namin dito is ang dami. So sana ganito na lang para tuloy-tuloy na lang ang kalinisan. At dahil nga first time nila papamaligo talaga dito sa Sagpan kaya naman sinusulit na nila ang pag-iilog kasi ba naman bihira lang talaga silang makauwi or makapasyal dito sa amin. Pero bukod nga kay Papa na halatang nag-i-enjoy ay ito naman aking pamangkin na si Zay na talaga namang hindi na rin maawat-awat sa kanyang kakulitan. At nagbitbit pa nga kami dito ng Indian Mingo na sinungkit namin sa kapitbahay para naman pagdating dito sa Sagpan ay mayroon kaming pangpulutan. Kunti lang naman talaga kasi hindi na lang namin mapagkain dyan kasi ba naman inananawa ng mga fire zone kakakain ng taba kanina doon sa fiestahan. At nachimpuan pa nga namin dito na may nagra-rides ng sa ATV kaya lang medyo hapon na rin talaga nung time na to malamig na at sobrang kulit na ng pamangkin ko kaya naman napagpasyal na lang namin na umuwi na. Kaya lang ayaw pa talaga magpaawat ni Zane kaya naman sinabihan na lang namin na sa kabilang ilog na naman kami maliligo at buti na lang sumama kaya yun lang.